Ang pagiging isang white knights ba ay good job at kudos para sa mga babae? Ito po ang pag-uusapan natin, brothers and sisters, kaya tumutok kayong maigi. Isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Kung gusto mo, ang mga ganitong napapanahong topic, huwag na magalinlangan, brothers and sisters, napakipukpok na yung follow button. Meron po kaming YouTube channel, iniimbitahan po namin kayo, pakibisita, paki-like, share, and subscribe. Without any further ado, tara na, umpisahan na yan. Maraming mga lalaki ang nag-aakala na ginagawa nila ang tama. Every time na ipagtatanggol po nila ang babae sa lahat ng klase ng kritisismo, sa lahat ng klase ng judgment, at sa lahat ng klase ng komprontasyon, regardless kung tama man ang babae o mali na, o wala na sa katwiran. Maraming mga lalaki po na hanggang ngayon at mas malala sa ngayon na akala po nila nasa tamang landas sila at ginagawa nila yung tama kapag kaganto ang ginagawa nila sa mga babae. Pero ang red pill po na katotohanan ang siyang babasag ng iyong realidad. Okay? At magpapamulat po sa iyo sa totoong nangyayari. Ang pagiging white knight po, i-define po natin ang pagiging white knight. Ang white knight po ay uri ng mababang lalaki sa hierarchy ng mga kalalakihan na tagapagtanggol, tagakonsinti, right, ng mga kababaihan, regardless kung tama man yan o mali, right? So that means ito po yung sinet up at minold ng society para po gawing kalasag panangga ng mga babae, para pagtakpan ang kanilang mga kakulangan, ang kanilang mga dark sides at madami pang iba. Ang ginagawa po ng white knights, sila po yung nagsisilbing defender ng mga kababaihan. Wow! Right? Bakit? Saan po ito nagmula? Ang pinaka-mother root cause po nito ay ang tinatawag na chivalry tradition na nagsimula noong 1000 AD, medieval age, na kung saan po ang mga knights ay inaralan na lumambot at luhuran, sintahin ang mga kababaihan. Dito na rin unang naglabasan yung mga romantic novels, right, hanggang sa napunta sa romantic movies, right, hanggang sa panahong ito. Ang romantic movies na kung saan ang typical na nakikita po ninyo na ang mga lalaki ay lumuluhod at nagsisilbi sa babae, kung ano-ano ng mga ginagawa, okay, gumagastos, nagsasakripisyo at lahat na halos, ay paraan ho ng society para i-training ang utak at perception ng mga kalalakihan para sintahin at luhuran ng mga babae. Right? Ito po yung pamamaraan ng mainstream media kung gusto nilang manipulahin ang behavior ng masa. Hindi mo yan naiintindihan dahil blue pillar ka, hindi ka red pillar. And even yung mga ibang red pillar na channel, hindi yan maipaliwanag. Kinokopya na lang nila yung mga turo namin, tapos babarahin nila kami na parang sa kanila galing yung turo namin. Nangungopya lang naman sila. Going back, right? Ito po ang mga gawain ng white knights. Sila po yung tipo ng low rank ng mga kalalakihan sa hierarchy ng kalalakihan na ginagamit ng mga kababaihan para protektahan sila, para pasunurin sila, at para sa attention, para ipagtanggol sila at marami pang iba. Ito po yung uri ng mga lalaking low value, malambot at madaling pasunurin ng mga kababaihan. Ang tanong, regardless dito sa paksa natin sa podcast na ito, good job ba talaga ang pagiging white knight sa paningin ng mga babae? Hindi ho. Damn. Hindi po yan good job. Dahil ang totoo, wala namang pakialam sa inyo ang mga babae. Walang pakialam sa inyo ang babae. Ginagamit lang nila kayo para pansalag, shield, para may tagapagtanggol sila. Kaya maraming mga babae ang hindi napapanagot sa kanilang mga pagkukulang at sa mga maling ginawa nila. Right? It's just because may mga white knights na uto-uto at brainwash nila para ipagtanggol sila at konsintihin sa mali na ginagawa ng mga babae.
sa nilabas namin na single moms na podcast, marami po akong nakita sa mga comment ng mga lalaking white knights at naaawa ako sa mga ito dahil mas magagawa pa nila na ma-appreciate ang mga babae na single mom na nagkulang at hindi na girlfriend or wife material kaysa sa sarili nila. Mas pipiliin pa nila na ibigay yung sarili nila dun sa babae na ginasta na yung araw ng kalayaan nila sa mga maling lalaki. Okay? Para lang isalbate. Ito po yung tipo ng mga lalaki na mababa, lowest rank of male sa hierarchy ng lahat ng kalalakihan. Ang pinaka-high ranking ng mga kalalakihan ay yung top 5% lang namang hindi mapasunod ng kababaihan. Ito po yung mga lalaki na hindi fanatics ng mga babae. Wala po silang pakialam sa babae. May sarili silang direksyon, may sarili po silang goal, plano sa buhay. Right? At kung ganito po ang uri ng lalaki, ito po ay tinatawag na strong independent man na hindi nakarely sa babae. Passive po na magdadatingan ng admiration ng mga kababaihan sa ganyang klaseng lalaki. Kaya po pinag-aagaw-agawan yan ng atensyon ng mga babae. Kaya madalas mo makikita na ang mga kahit gaano ka nice guy, ka white knights, provider ka lang, pakasalan ka man ng babae, sabi mo na nagpakasal ka sa single mom, walang genuine attraction doon. Hindi sila sexually attracted sa iyo. Nakikisama sila sa iyo dahil pinapakinabangan ka nila. Hindi yun dahil talagang gusto ka nila. Pinapangatwiranan lang nila na mahal ka nila, pero ang totoo, nagnanasa yan sa mga chads. Nagnanasa yan sa mga top 5% ng mga lalaki na mga high value na hindi desperado sa babae. Yun ang masakit na katotohanan. Paano napaniwala ng kababaihan ang masa? Okay? Ito po ay dahil ang babae ay delikadong gender. Hindi nyo po yan kilala. Hindi mo alam ang kayang gawin ng babae. Mapanganib na gender yan. Sinasabi ko na po sa inyo yan. Dahil po ang kanilang weapon ay hindi kamao. Hindi lakas ng suntok. Ang kanilang weapon ay ang tira ay galing sa utak. Okay? Sa utak ang punteriya nila. Sa utak at puso at desire ng lalaki. Sa pamamagitan ng pang-attract sa lalaki, pagpapa-victim effect, pagpapadrama, okay, at pagpapaawa. Ito po ang weapon. Ito po ang nagsisilbing kamao ng kababaihan dahil nga mas malakas ang lalaki sa babae. Pag nakipagpalitan ng suntok ang babae sa lalaki, kumatos ang babae, patay siya. So ang gagawin niya para mapasunod niya yung lalaki at para magawa niya ang lahat ng upper hand niya, mamanipulahin niya ang desire ng lalaki. So pag nagawa niya yun, alam niya na white knights ka, na beta male ka, wala ka rin pinag-iba sa mga low value na lalaki, gagamitin ka niya. Okay, para linisin ang putang inang imahe niya. Kung marami po kayo natutunan at natutunan nyo ang tunay na definition ng isang white knights, na kayo dyan, na mga nagko-comment dyan, mga white knights, mga supot, magpatuloy kayo.